Hello, what's up? Kumusta po kayo? This is your teacher, Heldy's Stories, and welcome back to my YouTube channel. Yes, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, sana po ay click nyo ang subscription button. Kasama nyo rin po ang bell button para po every time na mag-upload tayo, ay manonotify po kayo. So, hello din po sa mga estudyanteng nanonood dyan, sa mga estudyante ko, at mega shout out din sa mga parents na todo suporta sa pag-aaral ng kanilang mga anak sa panahon, lalo sa panahon ngayon, di ba? Dahil si teacher ay hindi full na nakakapag gabay sa estudyante namin. Pinapasalamatan ko yung mga parents na todo suporta, lalo na sa mga parents ko sa school namin. Grabe talaga. Share ko lang po, guys. So, last week po, nagkaroon po kami ng portfolio day. Proud ako na ipapakita sa inyo dito ang mga output ng aking mga estudyante, ng aking mga mag-aaral. Kindergarten po ang tinuturuan ko at napakasarap sa feeling na kahit sa gitna ng pandemya na ito ay nakukuha pa rin ng mga magulang na suportahan ang bawat output na kinakailangang ipasa ng mga bata. Parang ang sarap sa feeling bilang isang guro na, hala, 'di ba? Sa dami ng ginagawa ng ating mga magulang, andyan pa rin sila. Gumagawa talaga sila ng paraan na magabayan, maturuan ang kanilang mga anak, since sa panahon ngayon sila talaga ang guro ng kanilang mga anak. Ba't ko nga ba ito ginawa ng video? Gusto ko po kasi na ay i-share sa inyo ang mga saloobin ng mga parents na dumalo sa aming portfolio day. So meron po akong 5 naisulat na mga feedback ng ating mga parents / teacher na din ng ating mga bata ngayon. So ano po itong una? Sabi po nila, iba pa daw din po kung ang nagtuturo talaga sa kanilang mga bata, sa kanilang mga anak ay yung teacher. Kasi nga daw, hindi sa kanila nakikinig, hindi sa kanila totally nakikinig yung bata. Yung bang parang syempre 'di ba? Kasi nga yung lesson na ituturo mo sa school, bilang ako teacher, pinaghahandaan mo talaga 'yan. Kumbaga parang wala kang time mag-loading doon kasi may mga mag-aaral na talagang pagtatawanan ka, ganun. Kaya siguro, ibig nilang sabihin na parang pag may tinatanong sa kanila yung bata, parang tas hindi nila masasagot, parang ayun na, mainis na, lalo na pag nagmamadali kasi gusto nang maglaro, ganun. Tapos yun, parang minsan daw mas marami pa yung laro kaysa sa pag-aaral. So, 'di ba, ang hirap din pala nun talaga. Kasi nga ako nga, magulang din po ako. Talagang nakikita ko rin yun sa aking anak. Kumbaga, kasi nga, si mama lang yan, di ako di ako ibabagsak niyan kasi nga ganon. Doon naman po tayo sa pangalawa. Ang magulang pong ito ay meron siyang anak na high school, college, at marami siyang anak din sa elementarya. Kaya, naiintindihan ko kung anong saloobin niya. Sabi niya kasi, ang hirap bilang isang nanay na katulad niya na hindi nakapagtapos, tapos may magtatanong sa kanya na college na mga lesson, na anak na ang lessons ay pang-college, di ba? Parang ano isasagot niya doon? So, doon, nahihirapan talaga siya. Plus, meron pa siyang estudyanteng high school. Sabi niya sa akin, "Ma'am, ang hirap nun kasi nung nag-aaral ako, hindi ganun kahirap ang mga subjects namin. Unlike daw ngayon, tapos meron pa siyang mga elementary. Yung sa elementary nga, parang nahihirapan na daw siya sa grade 5 and 6 na subject. Nahihirapan na siya. How much more sa high school na anak niya, sa college. Di ba parang maintindihan mo rin yung sitwasyon niya. Sino daw yung magtuturo sa mga anak niyang ganun? So, yun, syempre, ako, ano ba namang sasabihin ko? Parang naiintindihan ko kasi yung part niya. Diba? Sabi ko na lang sa kanya, pwede ka namang humingi ng tulong sa mga teachers noon. Pwede namang i-chat,
pwedeng itawagan. Kasi nagbibigay naman po kami ng mga numero namin sa binibigay naming kontrata nung bago magsimula ang klase. By the way guys, hindi ko pa pala nasasabi na ang learning modality namin po dito ngayon sa probinsya ay modular. Modular po kami. Kasi kung nag-online kami, mahirap po yung signal dito at saka hindi lahat ng mga estudyante dito sa amin ay mayroong gadgets. Ganun po. So, modular po kami dito sa elementarya, sa high school, ganun din po. Hindi lang po ako sure kung nag-online din po sila. Sa college din napapansin ko parang ay module tapos may online din siguro, 'di ba? Hindi ko alam. So, basta sa elementary po, kami po ay modular talaga. So, yun. Ang pangatlo pong feedback ng ating parents/teacher ay sabi niya, nahihirapan po siyang magturo ng kanyang mga anak kahit na po sabihin natin ay modular yan at may answers key kasi hindi naman po lahat ng activity ay binibigyan ng sagot doon sa answers key, hindi po lahat. So, may time na parang magtatanong yung isa, tapos mag-iisip pa siya kung anong pagkain niya lang ngayon, mamaya, 'di ba? Parang sakit daw sa ulo, lalo na doon daw sa mga grade level na merong mga output na kailangan ipasa. Parang saan siya kukuha ng ganitong mga materials, 'di ba? Parang ganoon, parang sakit daw talaga sa ulo, pero sa awa daw ng Diyos natapos na rin yung first quarter namin. So, talagang yung mga Pinoy ganun eh. Rereklamo tayo, tapos madali lang din naman tayong makahanap ng paraan. So, yun yung nakakapagpalakas sa atin, yung ating pagiging positive pa rin kahit na sa gitna ng ating mga pinagdadaan ng iba't ibang sitwasyon sa buhay ngayon. Lalo na talaga ngayon, di ba? Okay, so doon naman tayo sa pang-apat. May mga activities daw na kailangang i-research. Parang, siguro, ewan ko, doon sa sa mga grade 5, 6 na mga klase, mga modules. Kasi ako, hindi naman kailangan i-search yung sa akin kasi mga ano lang naman yan, trace, ganon, coloring, cut out lang naman kami. Sabi niya, nahirapan daw siya kasi nga, wala silang cellphone, wala silang gadget na ginagamit sa pag-internet, kung kailangan ito i-search, ganon, ito. Parang doon sila nahihirapan. Kailangan pa nilang pumunta sa kamag-anak nila na merong smartphone na pwedeng magamit. Siyempre daw, nakakahiya naman kung araw-araw silang hiram, diba? So, yung parang, ang hirap din talaga naman. Kasi ako napagdaanan ko rin talaga yan nung college ako na kailangan mong mag-internet, kailangan mong may search na ganito, na gano'n. Ang hirap na, saan ka ba hihiram? Sinong hihiraman mo? Though marami ka talaga mapaghihiraman, pero nahiya ka kasi mamaya nasira, di ba? Parang, yun, natatakot ka lang. Katulad din nila, marami silang pwedeng hiraman, pero natatakot sila, baka mamaya masira, ano pang babayad nila, gano'n. So, doon mahirap talaga din, di ba? Guys, kayo din ba? Na-experience nyo din ba yung ganitong mga klaseng problema sa learning situation ngayon? Okay, so comment lang po sa baba at babasahin ko po yun. Doon naman po tayo sa panglima. Actually po, ito po panglima ay hindi naman po siya tungkol sa module. Ito po ay parang isang request ng mga magulang, mostly ng mga magulang dito sa amin ay ganito ang sinasabi na, Ma'am, bakit naman po di tayo makapag face-to-face na lang para po na focusan yung mga bata at kasi nga, iba din daw talaga pag sa school nag-aaral, sa loob ng classroom, pag si teacher ang nagtuturo, kaysa kinanay, ganun. Marami pa silang sinasabi na gusto lang talaga nilang makapag face-to-face kasi nga lalo na dun sa mga parents na maghahanap buhay pa. Tapos sa gawin ng bahay, may magtatanong, ganito. Parang naiintindihan ko rin yung ganung mga saloobin. Kasi nga daw, merong mga lessons sa modules na hirap talaga silang intindihin at ipaunawa sa kanilang mga anak. Mahirap talaga yung ganitong sitwasyon natin ngayon. At kailangan lang po talagang maging matatag tayo. At
lagi lang po talaga tayong tatawag sa taas. Siya lang po kasi talaga yung makabibigay sa atin ng lakas, ng loob, at tiwala lagi sa kanya talaga. Kasi nga, wala namang nagkagusto ng ganitong sitwasyon. Kahit na naman din po kami, mga guro, hindi po namin ginusto ang ganitong sitwasyon. At sino man, walang nagkagusto na ganito, kaya gawa na lang po natin ng paraan lahat ng bagay na baga kung nahihirapan ka dyan, pwede mo i-chat si teacher. Teacher, ganun. Alam kong kaya natin to. Alam kong kaya nyo yan, parents. Kaya nga, saludo talaga ako sa mga magulang dyan na merong na todo suporta sa pag-aaral ng kanilang mga anak ngayon. Yung iba nga nakikita ko talaga, bumili pa sila ng study table ng kanilang mga anak. Yung iba naman, kahit na busy sa trabaho, nakukuha pa rin nilang bigyan ng oras ang pagtuturo sa kanilang mga anak. Grabe. Maraming salamat po sa mga magulang na ganun po ka full support sa kanilang mga anak. Siyempre kasi nga, para din naman sa ating mga anak yan, di ba? Kumbaga, wag na lang laging sinisisi, ay, ganito, dapat si teacher mo yung ganito, tuturo sa'yo, ganun. Kumbaga, siguro may point na darating sa buhay mo na masasabi mo yan, na dapat si teacher mo nagtuturo sa'yo ng ganyan eh. Siguro pag stress ka na talaga, pero nare-realize mo din naman na, wala ka naman magagawa kasi nga, ganito yung sitwasyon natin. So, kailangan lang talagang maging matatag, guys. So, I pray na matapos na itong lahat ang wini-wish ko nga ngayong Pasko, walang iba kundi ang matapos na talaga itong lahat na to. Baga, bumalik na sa dati. Miss ko yung dati na maingay yung mga bata, mga 12 pa lang. Whole day kasi kami dito sa probinsya. 12 pa lang, marami ng bata sa school. Baga, iidlip sana si teacher, hindi na makaidlip kasi nga maingay na. Baga, yun yung nami-miss ko kasi ilang na din, di ba? Ilang months na din na parang walang mga bata na pumupunta sa school. Tahimik, parang kami-kami lang yung teachers. Parang, yun. Ang pangit pala, no? Hindi mo sabing school to kung walang mga bata na nag-aaral. Hindi mo sabing guro ka kung wala kang mga batang tinuturuan. So, sana matapos na to talaga para bumalik na tayo sa sitwasyon natin na sa school nag-aaral yung mga bata, naglalaro sila doon, nagkakaroon ng maraming kaibigan. So, wala akong i-wish talaga, kundi yun lang. So, maraming salamat po sa panunood. So, sana po ay patuloy tayong lumaban at patuloy po nating lakasan ang ating mga loob. So, guys, God bless you and sana po patuloy kayong sumuporta sa YouTube channel ko kahit naman po yung aking mga ina-upload ay parang walang-wala lang. Pero para sa akin, galing po yun sa aking puso. Kumbaga, hindi ko kailangan gayahin ng content ng iba. Basta kung ano pumasok sa isip ko, yun ang ipupush ko. So, guys, God bless you again. Bye!